Magsiupo po ang lahat. Isang maligaya at mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Hayaan niyo po kami sa ngalan po ng mga Dominikanong pari at mga brothers mula po dito sa simbahan at kumbento ng Santo Domingo. Kami po'y bumabati sa inyo lahat ng Happy Feast Day. Maligayang kapistahan po sa inyong lahat. Viva la Virgen! Una po, para sa mga nandito ngayong hapon, Happy Feast Day sa inyo. Kayo na physically present sa ating simbahan. At syempre, pati na rin po sa inyo dyan na virtually present. Yung mga kaibigan at depoto po ng Lanaval na live pong nanonood via Facebook at YouTube Live. Sa ilang sandali lamang po habang ginagayak at inaayos po ang karosa ng mahal na Birhen dito po sa harap ng ating altar, atin pong masasaksihan ang rito at liturhiya para sa pagtatapos ng kapistahan ng ating mahal na ina, Our Lady of the Rosary, Lanaval de Manila. Ngunit bago po yan, marapatin niyo po kaming magbigay ng kaunting backgrounder o kaunting impormasyon tungkol sa magaganap po na seremonya ngayong hapon. Ano ba yung tinatawag nating dungaw? Ayan. Ang maganda po ngayong hapon ay matutunghayan natin yung tinatawag nating dungaw. Una sa lahat, strictly speaking, ang unang pumapasok sa isip natin ay yung pagtanaw mula sa bintana. No? Yun ang agad na pumapasok sa isip. Pagsilip, di ba? Pagdungaw. Lalo na pag ikaw yung mula sa nasa taas tapos tinatanaw mo yung mga nasa baba. Yun yung dungaw na sinasabi natin. Pero yung sinasabi natin ngayong dungaw ngayong hapon ay yung more general understanding, lalong-lalo na ng mga kamarero, kamarera, yung mga may alagang santo sa kanilang bahay. Yung sinasabi nating dungaw ay yung paglabas sa imahe para matanaw ito mula sa malayo ng mga deboto o ng publiko. No? To allow people to venerate that image from afar at a distance. Yun yung sinasabi natin dungaw. At matatandaan natin yan sa tuwing may mga prosesyon. Kahit dito po sa Quezon City, tuwing ginagawa po natin ang Lanaval Procession, di po ba? Mapapansin natin sa mga bahay-bahay, along the street kung saan dadaan yung prosesyon, yung ibang mga pamilya, nakakatuwa ito nilalabas nila yung imahe na meron sila sa bahay, kumbaga idinudungaw nila yung kanilang family images na inaalaga sa kanilang bahay habang dumadaan yung prosesyon. Yun yung pagkakaintindi natin sa tinatawag nating dungaw. At alam mo, Fray Mervin, isa din sa mga pagkakaintindi ko doon sa salitang dungaw, actually una ko tong narinig sapagkat ako po'y deboto rin ng mahal na poong Nazareno sa Quiapo, no? Yes. Yung pagdungaw doon sa San Sebastian's Church ng Nuestra Señora del Carmen. Diba, idinudungaw yung imahe ng Santa Maria habang padaan yung ating poong Nazareno. Diba, ganun yung origins. Yun. Marahil tayo ay pamilyar doon kasi totoo yun. Yun yung sinasabi nating dungaw. At sa case ng San Sebastian, nabanggit sa isang interview ng rector ng San Sebastian Church, kaya nila nilalabas ang imahe ng Santa Maria ng Del Carmen, inilalabas nila ito as a manner of courtesy sa Black Nazarene na dumadaan during the procession. In that manner also, ilalabas din natin ang imahe, ang ivory image ng Santo Rosario ngayong hapon. Pero iba sa pagkakaalam natin sa tuwing prosesyon sa Quiapo. Kasi may ibang meaning ang ginagawa nating dungaw dito sa Santo Domingo Church. So nabanggit mo may pagkakaiba dun sa common or general understanding nating ng dungaw. And then, of course, it's different also dun sa pagdungaw ng Nuestra Señora del Carmen sa Quiapo. So ano yung pagkakaiba? So ano yung dungaw na masasaksihan natin dito ngayon sa Santo Domingo sa kapistahan ng Our Lady of the Rosary, Lanaval de Manila? Maganda, para mas maintindihan natin mga kaibigan, balikan natin ang ating debosyon sa Santo Rosario sa Intramuros. No? If we go back in our cultural history about Nuestra Señora del Santissimo Rosario, Lanaval de Manila, matatandaan natin that it has been a practice even before na ilabas ang imahe ng Santo Rosario only during particular
instances. For example, tuwing October Fiesta, yan, nilalabas talaga natin. Yun yung regular lang talaga na pagkakataon that the people of Manila will witness the ivory image of Santo Rosario in the streets of Intramuros. Pero at this time, hindi lang yon. Meron pang isang instance. Ito ay tuwing ang syudad ay nakakaranas ng affliction. Nakasulat yan in a Dominican ceremonial dated 1714. Nakasulat doon that during times of affliction, the friars of the Dominicans would bring out the image of Santo Rosario for the people to venerate it. Actually, yung mga tao mismo ang nagre-request dito. So, nakakatuwang image ito para sa atin noon hanggang ngayon. Kasi ibig sabihin, during times of crisis, during times of difficulties, pwedeng ilabas ang imahe ng Santo Rosario for the people to venerate it outside the church. Kaya yung ginagawa natin since April during the community quarantine, kung natatandaan mo, kung yung mga sumusubaybay sa atin sa Facebook Live every day, di ba? Nilalabas po, idinudungaw po yung replika ng mahal na ina ng Santo Rosario doon sa may pintuan ng simbahan, sa may patio po sa labas. Diba? At ang nakakatuwa din dito, hindi lang yan yung mga instances. For example, there was a great earthquake in 1863 and the people requested the Dominican friars to bring out again the image of Santo Rosario for them to venerate it. At kung kayo ay familiar about the galleon trade during the Spanish period, idinudungaw din ang Birhen ng Santo Rosario along the ramparts of the Pasig River. Kaya if you will imagine that, yung original image ng Santo Rosario, nasa banks ng Pasig River habang dumadaan yung mga galleon. At ang nakasulat sa account, in order for the sailors to be consoled. Kasi hindi natin alam kung babalik ng matiwasay ang barkong iyon. Kaya for them to be consoled for the travel, for the journey, sa tatahakin nilang paglalakbay, the Virgin Mary is being brought out. Binilalabas ang imahe ng Santo Rosario to tell the people that the Virgin Mary is with them in this journey in life. So napakagandang image yon, and that same image, we are trying to express it this afternoon. So ayan mga kapatid, mga kaibigan, mga deboto po ng ating mahal na ina. So I think we have heard enough and learned enough this afternoon sa sharing po ng ating kapatid na si Fray Mervin. So ngayon po, sa ilang sandali lamang, inaanyayahan po kayo na tayo po ay manahimik sumandali para sama-sama po nating maihanda ang ating mga sarili para sa pagdungaw ng mahal na ina ng Santo Rosario, La Naval de Manila. We request everyone to please all kneel. Magsiluhod po ang lahat.